Yan mga kapatid, at magandang gabi po sa lahat. At narito naman po ako at muling magta-tarot card reader. Yan, magta-tarot card tayo. Yan, dalawa ang gamitin natin card. Itong The Reader Tarot at Angel Answers. Yan, ito ay gagamitin natin. Ang ating topic ngayon mga kapatid, lahat po ng mga nagtatahak ng lihim na karunungan. Yan, sa mga nag-aaral o nagtatahak ng lihim na karunungan, ay para sa inyo to mga kapatid, at ating ihahatid sa inyo ang mga message. Ang topic natin ay kung gaano kalakas ang inyong antas sa larangan ng espiritual. Yan. Gaano kalakas ang inyong antas sa larangan ng espiritual. Yan. Iaano natin mga kapatid, i-deliver natin ang mga mensahe ng mga inyong mga gabay, mga angel message, yan, spirit guide, yan, o ancested master. Yan ang mga gumagabay sa inyo sa panggagamot. Yan ating tatalakayin ngayon. Ang iyong mga kapatid, ang inyong antas sa kakayahan sa larangan ng espiritual, kung gaano ka kalakas. Yan. At kukuha tayo dito ng mga kapatid, tracing baraha. Yan. Kukuha tayo ng 13 para sabihin mo lang daya. 1, at ngayon lang po ako mga kapatid, nakapag-vlog dahil masama po ang pakiramdam ko. Sinisipon po ako. Yan, gaano kalakas ang iyong antas sa espiritual, at ating tatalakayin ngayon, at ating isusunod ang oracle card sa Angel Answers. Yan ang susunod. Gaano kalakas ang iyong antas sa larangan ng espiritual. Yan sa mga kapwa ko, mga manggagamot, yan sa mga faith healer, yan mga antingero, yan sa mga nagtatahak ng lihim na karunungan at nagagamot, at mga nagkukumbate, yan, nagkukumbate espiritual. Para sa inyo to. Yan sa mga kasamahan ko, sa mga manggagamot, yan, mga sa lahat at nagtatahak ng lihim na karunungan. Ayan, ito ang unang card mga kapatid, ang tinatawag na 10 of Pentacles mga kapatid. Ang iyong antas dito mga kapatid ay napakalakas, ang iyong mga antas. Yan, kumbaga ikaw ito mga kapatid, napapalibutan ka ng iyong mga gabay. Yan mga kapatid, ang 10 of Pentacles. Yan, ang iyong antas ay napakalakas. Yan, tinitingala ka rin at ginagalang ka ng mga kasamahan mo sa larangan ng espiritual. Ikaw ay kilala mga kapatid sa larangan ng espiritual, at yung mga gabay mo ay naandyan lang sa iyong paligid, at yan ay nagbabantay. Yan, ito ang tinatawag na 10 of Pentacles. Nasa iyong trono ka, nakaupo, at pinapalibutan ka ng iyong mga gabay o ang inyong mga ancested master. Yan, at ang spirit guide, yan, spirit team, at ang iyong mga mahal sa buhay na namayapa ay naandyan, nakagabay sa iyo at sinusuportahan ang iyong tinatahak na landas sa larangan ng espiritual.
ang dami mong nakabantay sa yung paligid na yung mga spirit guide. Yan. Malakas ang yung antas sa larangan ng spiritual. Ikaw mga kapatid ay palaban na tao, 6 of wands. Yan ang iyong mga spirit, ang iyong spirit guide ay nakahanda sa anumang laban. Yan, ikaw mga kapatid at ang iyong mga spirit guide ay nakahanda ang kanilang mga wands sa pakikipagdigma laban sa lahat ng kasamaan. Yan, ikaw mga kapatid ay handa ka rin sa pakikipagdigma. Yan, kung nakikipaglaban ka man sa mga mangkukulam, sa mga mambabarang, sa mga elementong ligaw o sa mga demonyo na nagpaparusa sa mga taong binibigyan ng pasakit o inaalipin ng mga demonyo, ay nakahanda ka mga kapatid na andyan yung mga kasamahan mo sa spiritual o mga elementals man yan o mapakapre, diwen, tikbalang, yung mga nagtutulong sa iyo sa panggagamot ay naandyan sa iyo para tulungan kang sagupain o talunin ang lahat ng kampo ng kasamaan. Parang nagko-collaboration kayo dito mga kapatid. Lahat ng mga spirit guide mo ay nagkakaisa tungo sa kabutihan na iyong ninanais na makatulong sa kapwa na napaalip na biktima ng mga itim na mahiga. Yan. Kahit anong oras ay nakahanda ang iyong mga spirit guide, spirit team, spirit warrior sa laban sa spiritual. Kung ikaw man ay aatakihin, handa ka sa anumang uri ng labanan. Yan. Ang King of Pentacles. Ikaw mga kapatid ay kumpleto na ang iyong gamit pang digma. May kalasag ka na. Yan, King of Pentacles. Ibig sabihin niya mga kapatid, malakas ka na sa larangan ng spiritual. Yan. Ngunit ikaw ay minsan nawawalan ng tiwala sa iyong sarili, pero sa mundo ng spiritual mga kapatid ay napakalakas mo. Kompleto ka na sa iyong gamit. Meron ka ng kalasag, meron ka ng swords, yan. At meron ka ng corona, meron ka ng mga balabal, baluti, bakod, depensa. Yan. Ang iyong trono ay ang inyong nasasakupan ay protektado mga kapatid. Yan. Ikaw ay kumpleto sa gamit mga kapatid. Na andyan ang iyong mga guide sa iyong likod at nakaalalay lang sa anumang uri ng digmaan sa larangan ng spiritual. Ayan siya. Ayan yung mga alalay mo. Kumpleto, may balabal, may baluti, may bakod, may corona. Malakas ang iyong sa depensa. Yan, nasa trono ka mga kapatid. Yan. Nasa yung trono ka of King of Pentacles. Ikaw ay isang taong palaban dito sa larangan ng spiritual. Wala kang katakutan, ngunit minsan ay nawawalan ka ng tiwala sa iyong sarili. Yan, kaya yan ay nakikita mong nalulungkot, ngunit sa mundo ng spiritual ikaw ay napakalakas at hindi basta-bastang mandirigma sa larangan ng spiritual mga kapatid. Yan. Ikaw mga kapatid ay may mga bago ka naging isang ganap na manggagamot, o ikaw ay faith healer, yan, mananambal ka man, babaylan ka man, ay nakaranas ka ng mga pagsubok sa buhay. Nakaranas ka kapatid ng mga pagsubok, suliranin, pasanin, na nagkanda hirap-hirap ka, nagkanda lubog-lubog ka sa utang,
ang dami mong pagsubok na nalagpasan, yan, na pilit na ibinibigay ng universe sa iyo ang Four of Cups, ngunit parang wala kang tiwala sa iyong sarili, mga kapatid. Ikaw ay nakaranas ng pagkabigo, yan, o nagkagulo man ang inyong pamilya dati, o sinubok ka ng Panginoon o ng universe na bigyan ka ng pagsubok. Yan, ayun yung Four of Cups. At bago mo nalagpasan ito ay nagtiwala ka sa ating Panginoon na ikaw ay maging malakas at maging malakas, matibay at matatag na mandirigma sa larangan ng espiritual, at nakamit mo ang pinakamataas na antas sa larangan ng espiritual. Yan mga kapatid. Yan mga kapatid, ikaw ay nag-aaral sa lihim na karunungan para magkakaroon ka ng malakas na antas. Yan, 8 of Pentacles mga kapatid. Ikaw ay nile-level up mo ang iyong kakayahan sa spiritual, o ikaw ay nag-aaral sa larangan ng spiritual na maging malakas ka. Yan, marami kang matutunan about sa mga craft na mga light, about light workers. Yan, ikaw ay nagbi-build sa iyong sarili kung paano mo palakasin at i-level up ang iyong antas at kakayahan sa lahat sa larangan ng lihim na karunungan. Ayan, ikaw ay nagbi-build dito mga kapatid. Ayan, pasensyahan nyo na po at ako po'y sinisipon. Ilang araw na pong masama ang pakiramdam ko. Ang Page of Wands, ikaw mga kapatid ay mga kapatid, inaayos mo ang iyong mga kagamitan pandigma. Yan, pinapalakas mo ang iyong mga gamit. Yan, at lagi mo itong dinadasalan o sinasama mo sa pagdidibusyon upang lumakas ang iyong gamit o tangan. Yan, tulad ng mga medalyon, pamedalyon man yan, anting-anting, mutya, o kung ano mang talandro, retablo, o kung ano man ang mga libretong nasa sa iyo, ay pinapalakas mo yan mga kapatid. Yan, at handa ka rin sa anumang uri ng digmaan sa spiritual. Mataas ng antas mo mga kapatid, at ang advice ko lang sa iyo ay ipagpatuloy mo ang iyong pag-aaral ng lihim na karunungan kung ikaw man ay nag-aaral, para maabot mo ang tagumpay sa iyong buhay. Yan mga kapatid, ako mga kapatid, nakaranas ako ng paghihirap sa larangan ng pag-aaral ng espiritual. Lahat ng pangungutya mga kapatid ay naranasan ko. Lahat ng kawalang hiyaan ng mga tao sa akin ay ginawa nila sa akin, pero hindi ko sila pinansin, at pinatunayan ko pa talaga na hindi sila, na pinatunayan ko na hindi totoo ang mga gawa nilang kwento sa akin. Kahit ano ang kaninira nila sa akin ay pinatunayan ko. Yan, at naabot ko rin at naging kung paano ako naging malakas, na hindi naman sa gagaanong malakas, hindi naman ako masyadong malakas, dahil ang kinikilala kong malakas sa lahat ay ang Panginoon lang mga kapatid, ang aking kinikilalang Diyos, at wala nang iba. Ako lang ay taga-sunod lang ng kanyang tungkulin. Ayan. Yan lang ang ko mga kapatid. Lahat ng pagsubok, bago ako naging hindi naman sa sinasabing naging marangya ang buhay ko, lahat ng paghihirap, lahat ng pangungutya ng tao ay naranasan ko yan. Ayan. Nang simula na naging manggagamot ako, nakilala ako sa larangan ng espiritual, ay hindi naging mahirap ang buhay ko mga kapatid. Kahit papano sa larangan ng panggagamot ay hindi ako nagugutom,
Yan, kahit papano may kita rin ako at may maipoprovide din ako sa mga aming pang-araw-araw na pangangailangan. Kaya ang mga pagsubok sa iyong buhay mga kapatid, yan talaga ang iyong pagsubok. Pag ikaw ay papasok sa mundo ng spiritual, susubukin ka kung gaano ka katatag, gaano ka katatag sa iyong pananampalataya. Susubukin ka ng Panginoon. At danas ko yan mga kapatid. The Magician. Yan. Ikaw dito mga kapatid ay grabe ang lakas mo at ang liwanag ng iyong aura. Tinatawag na magician. Lahat ng craft na iyong gustong gawin, yan, ay magagawa mo. Lahat ng mga orasyon na iyong mga binabanggit o inuusal mo ay gumagana at inaangat mo ang iyong wands na yan. Yan mga kapatid, ang iyong mga gamit na ito ay kumpleto ka sa gamit. May mga punyal ka dyan, lahat. May mga pentacles. Isa kang balang araw ang pagsubok na ito sa iyong buhay, yan, sa iyong pagsisikap, ay darating ang araw na magtatagumpay ka sa iyong pagsubok. Yan. Kaya nakamtan mo tong pinakamalakas na antas sa larangan ng spiritual. Yan. Yan mga kapatid, judgment. Ang lahat ng pangungutya na pagsubok na naranasan mo ay darating ang judgment day mga kapatid. Darating ang araw na ang lahat ng nagwalang hiya sa iyo o minaliit ang kakayahan mo, yan, at siniraan ka man yan, ginawan ka ng masama, at darating ang judgment day mga kapatid na babalik sa kanila ang lahat ng kanilang ginagawa. Ang universe niyan ang kikilos. Yan. Kung ikaw man ay sinumpa man o kung ano man ang hirap na dinanas mo, darating ang hatol. Yan, ang judgment. Yan. Na andyan ang iyong mga spirit guide, ang angel mo na nagbabantay sa iyo, ang hahatol sa kanilang ginawang pagwawalang hiya sa iyo, pangbabackstab, paninira, yan, o kung ano mang hindi ka ginalang, ay darating ang judgment day na babalik sa kanila ang ginawa nila, na sila ang mag-aaway-away, sila ang sira-sira ang magsisiraan sa kanilang ginawang kasamaan sa iyo, sapagkat ang universe ang bahala dyan na magbalik sa ginawa nilang kasalanan sa iyo. Ayan, ang The Hierophant mga kapatid. Yan. Lahat ng bagay mga kapatid ay mapapasunod mo. Mapa-elemento man yan, mapa-engkanto, demonyo, nasa sa iyo na yan kung ano ang iyong paniniwala. Lahat mapapasunod mo dahil nasa sa iyo ang tinatawag na lahat ng sandata, balabal o kasuutang makalangit ay nasa sa iyo. Yan mga kapatid. At lahat na mapa-elemento man yan, mapakapre, mapadiwindi, mapatikbalang ay mapapasunod mo mga kapatid dahil sa iyong kakayahang taglay. Yan, dahil nasa sa iyo ang corona. May corona ka dyan, may balabal ka, may baluti. Yan yung mga tao dyan sa baba ay mga napapasunod mo. Yan sa iyong kapangyarihang taglay. Yan. Ang ano ko lang mga kapatid, gamitin ang iyong kakayahan sa tinatawag na pagtulong sa kapwa at sa mga kapatid, sa pagtulong sa kapwa at paggawa ng mabuti. Yan.
At huwag tayo magpapaalipin sa pera. Yan, sa panggagamot, sa mga ibang manggagamot na nakikita ko ay nagkaroon ng mga malalakas na antas, ay meron talagang naniningil. Yan lang ang sabi sa baraha dito, ikaw ay pinakamalakas mga kapatid. At kung susundin mo ang payo ng mga barahang ito, ikaw uunlad ang buhay mo mga kapatid. Makikilala ka kung may social media ka man, yan, may Facebook page ka man, o nagbablog ka sa iyong panggagamot, makikilala ka ng mga tao, makikilala ka ng buong mundo. Yan, ikaw ay magiging sikat, marami ang followers mo, mapa YouTube man yan o mapa Facebook. Yan, maging vlogger ka man, binablog mo ang iyong gamutan o tulad ng mga nagkukumbati, ikaw ay sisikat at kilalanin at titingalain ng mga tao sa iyong paligid. Yan. At ang lahat ng mga elemento ay mapapasunod mo. Yan. Kung gagamitin mo sa tama mga kapatid. Dahil ikaw ay powerful at malakas ang iyong antas sa larangan ng espiritual. Ace of Cups mga kapatid. Mapapasayo ang tagumpay mga kapatid. Magtatagumpay ka, yan. At ang mga blessing na darating sa iyo ay aapaw mga kapatid. Yan ang mensahe sa baraha. Aapaw ang mga blessing na ibinigay ng ating Panginoon. Yan. Aapaw yan. Napakaraming opportunity ang darating sa iyo. Maraming mag-i-invite sa iyo saan ka man pupunta, saan ka man naroroon, ay ini-invite ka sa mga event, sa mga party. Yan mga kapatid, ay madaming blessing ang darating sa iyo kung gagamitin mo sa tama ang iyong alam at ang natutunan. Yan. Yan mga kapatid, at magiging stable ka na sa lahat mga kapatid. Handa ka sa anumang uri ng labanan spiritual. Yan. At makikilala ka sa kung mayroon ka mang social media o Facebook page o YouTube, yan, ay makikilala ka mga kapatid. Knight of Cups. Yan. Ikaw dito mga kapatid ay palaban sa digmaan. Wala kang kinakatakutan dito mga kapatid. At ang lahat ng mga iyong mga gamit ay kumpleto na. Ang iyong swords, yan, ang iyong helmet, ang inyong balabal, baluti, yan. Handa ka sa lahat ng labanan. Yan. Hindi ka mabasta-basta dito mga kapatid. Ang iyong depensa sa katawan ay talagang solid. Malakas ang depensa mo sa iyong katawan. Yan, the Hermit. Ang Hermit mga kapatid ay ang mga gumagawa ng mga masasama, ayan, ang mga sumusubok sa iyo o sinusubukan ang kakayahan mo, ay mangingilag ang mga taong ito. Mangingilag to, mangangapa sa dilim to mga kapatid, ang taong nanunubok sa kakayahan mo. Yan. Yung mga nanunubok, yung sinusubukan ka, yung pinagkakaisahan ka ng mga mga kapatid, ang iyong mga kalaban sa spiritual, pag ikaw ay kanilang kinante o subukan galawin, ay mga yupapa talaga sila sa iyong kakayahan dahil sa kalakas ng iyong antas sa larangan ng spiritual mga kapatid. Ayan lang. At dito tayo sa angel answer. Ano ang mga mensahe ng
ating angel sa iyo mga kapatid. Yan, ito yung bagong baraha ko na na in order. Ayan. Kukuha tayo ng 3 message o 5. Okay. Kukuha tayo ng 3 o 5 na ang mga nais i-message ng iyong mga anghel. Yan. Yan mga kapatid, ang iyong message ng angel ay let go. I-let go mo ang lahat ng iyong mga nakaraan. Ayan, yung mga problema mo yan sa buhay, i-let go mo yan mga kapatid, para mas lalong pumasok ang mga blessing na darating sa iyo mga kapatid. I-let go mo, kalimutan mo ang lahat ng nangyari sa buhay mo, naging mas salimuot na yung nakaraan. Kalimutan mo mga kapatid, yan sa mga kasamahan ko nang nagtatahak sa lihim na karunungan. Trust, yan, magtiwala ka sa iyong kakayahan. Sabi ng angel, message ng mensahe ng iyong anghel, magtiwala ka sa iyong kakayahan dahil ang si Jesus Christ yan at ang Ama ay nakaalalay sa iyo mga kapatid, at magtiwala ka sa kakayahan mo. Huwag kang mawalan ng pag-asa. Yan. Patuloy ka lang sa pagdedebosyon. Yan, sa pagdedebosyon, pagmamantra, dahil ang liwanag mo dito kapatid ay talagang nagniningning. Talagang ang iyong kalaban dito sa larangan ng espiritual ay talaga matutunaw sa iyong liwanag na taglay. Ang lahat ng mga kampo ng kasamaan ay mga yupapa sa iyong harapan, dahil nakaalalay sa iyo si Jesus Christ at yung Ama. Yan, dahil sa liwanag niyan. Kaya magtiwala ka sa iyong kakayahan, at naandyan ang iyong mga spirit guide, ancestor, ancested master, at ang lahat ng yung mga gabay mo, yan, yung mga namayapa mong mga mahal sa buhay ay naandyan na tumutulong sa iyo kung ikaw ay aatakihin ng iyong mga kalaban. Napakalakas ang antas mo mga kapatid, kaya magtiwala ka. Ayan. Romance. Ayan. Kung ikaw man ay may pamilya, yan, ay panatilihin ninyo ang pagmamahalan sa inyong tahanan, o ang pakikipagkapwa mo sa mga tao, sa mga tao na nakapalibot sa iyo ay mga kapatid, at sa iyong pamilya, sa iyong asawa, sa iyong mga anak, ay mahalin nyo po mga kapatid, dahil naandyan yung mga angel, yan ang mga spirit, yan, mga Holy Spirit at mga angel na nakabantay sa inyo sa araw at gabi mga kapatid. Unlikely, yan, ang message ng ang message ng angel na ito, ang unlikely, ay ang lahat ng mga taong yung mga taong minamaliit ka ay iwasan mo na lang mga kapatid. Iwasan mo na lang para hindi makaapekto sa iyong profesyon, tulad ng iyong trabaho sa larangan ng panggagamot, kasi talaga may mga tao talaga diyan mga kapatid na hindi yung sarado ang isipan nila sa larangan ng espiritual. Kaya kung may mga tao na binabatikos ka, minamaliit ka, kinukutya ka, iwasan mo na lang mga kapatid.
para hindi magkaroon ng negative ang iyong buhay. Yan. Take action ang last. Lahat kailangan mo mga kapatid, ang anahan mo ng gawa, ng iyong gawa, action, yan, para ayan mga kapatid, malakas ang antas mo sa larangan ng digmaan. Hawak mo ang tinatawag na ang kapangyarihan ng liwanag. Kaya mga kapatid, patuloy lang sa pagdidibusyon. Ayan. At hinihiling ko lang dito sa mga kasamahan ko, sa mga nag-aaral ng espiritual, na wag sana tayong lamunin ng ang ating kaalaman ng dilim, at wag nating pasukin ang dilim. Yan lang ang advice ko sa inyo. Yan, at wag tayong magpapaalipin sa tinatawag na pera. Yan mga kapatid, at naway may nagustuhan ninyo ang aking message sa aking ngayong gabi. Yan, sapagkat wala akong ginagawa ngayon at nag-vlog ako. Yan. At kung naka-resonate kayo, ay paki-share na lang yan sa mga kapwa nating mga antingero, mga faith healer, yan. At i-share na rin ninyo para kung maka-resonate, maraming mga manggagamot o mga faith healer ang makaka-resonate sa message kong ito. Yan lang ang ko ko lang sa inyo ay lang mga kapatid. Marami pa tayong iba-vlog about sa tarot card. Yan lang hanggang sa ngayon. Hanggang dito na lang sa muli. God bless us all.